Magandang gabi po sa ating lahat at muli nagbabalik po ang programang Concern ng Bayan dito po sa himpilan ng Parañaque Net Radio Worldwide o PNRW Media. At ngayon nga pong araw ng Lunes sa ganap na alas 8:03 po ng gabi ay tayo po ay muling maghahatid po ng programa na kung saan ipag-uusapan po natin ang mga concern o issue na dapat pong pag-usapan dito po sa atin pong komunidad. At maraming salamat po sa lahat po ng mga nakasubaybay po sa atin simula po nag-umpisa ang concern ng bayan na kung saan talagang umabot na po tayo sa 47,000 followers at kami po yung lubos na nagpapasalamat sa inyo pong patuloy na suporta at tulong po sa amin sa pamamahagi po o sa pagbahagi ng programa ng Concern ng Bayan dito po sa himpilan ng Parañaque Net Radio Worldwide. At ngayon nga pong araw ay araw ng Lunes na kung saan talagang nagbalik na po ang balik trabaho na naman po. Siyempre ang karamihan po sa atin, 'di ba? Bagamat nakaranas po tayo ng weekends na talagang umulan. Hindi lang po ulan, talagang napakalakas na ulan at the same time ito nga po ay nagdulot din po ng baha sa mga ilang parte ng Metro Manila. At panawagan nga po sa atin pong lungsod dito po at ang panawagan po sa atin pong mga lingkod bayan isa rin po sa dapat aksyonan ay ito nga pong paparating na tag-ulan. At maraming salamat nga po sa lahat po ng mga lingkod bayan natin na kung saan talaga pong gumagawa o nagtratrabaho ng maayos. Ito nga po ay sa pangunguna nga po ng atin pong butihing mayor Kuya Edwin Olivares kasama po ng kanya pong Vice Mayor Benjo Bernabe, Congressman Eric Olivares ng Distrito 1, kasama rin po si Kong Brian Yamsuan ng Distrito 2. Kami nga po ay nagpapasalamat sa inyo pong kisig, sa inyo pong paglilingkod dito po sa lungsod ng Parañaque. At ngayon nga pong gabi, pag-uusapan po natin ang isa sa mahalagang issue ng komunidad sa ngayon. 'Di ba? So bago po 'yan, binabati ko po lahat ng nasa social media. Lahat po ng nanonood sa akin. Kindly like and share our program para po at least mas marami po tayo na makapanood, mas marami po tayong makakita, mas marami po na alam niyo na, makakita po ng atin pong topic ngayong gabi. At binabati ko nga po lahat ng atin pong mga co-anchors po dito po sa Parañaque Net Radio Worldwide. At lubos din po tayo nagpapasalamat syempre sa himpilan po ng Parañaque Net Radio sa pangunguna nga po yan ng atin pong chairman Gaspar Latam. At ngayong gabi nga po ay atin na pong pag-uusapan. At before that, bago po yan, gusto ko lamang pong ipaalala po sa inyo na ang ngayon pong araw ay ito na po ang last day ng tinatawag na hirehistro. So yun pong mga alam nyo na, balak pong bumoto or boboto po ngayon pong barangay at SK election. Ngayon pong araw natapos na po ang rehistro. Naway lahat po tayo ay alam nyo na, sana po hindi po natin sinayang ang pagkakataon na tayo po ay makapili ng mga lingkod bayan dyan po sa barangay. So napaka-importante po ng role ng barangay officials, 'di ba? Napaka-importante po na maayos po ang atin pong kapitan, maayos po ang atin pong kagawad, magmula rin po 'yan sa SK chairman hanggang sa mga SK kagawad. Napaka-importante po niyan dahil nga po sa barangay nagsisimula ang tamang serbisyo at patas na pakikitungo sa kabarangay. So yan po ang totoong tema niyan at nga syempre wala naman po tayong magagawa kung sino po ang mas majority. Syempre, 'di ba? Hindi naman po pwede na kung sino yung iboboto natin ayun na po yung makakaupo. 'Di ba? Ang importante lamang po dito at gusto ko pong sabihin po sa inyo na piliin po nating maigi. Yung gusto po nating mahalal, kailangan po yung katangian bilang isang public servant dapat po ay nasa kanila. Hindi po porke kilala lang natin
'Diba? Hindi naman po porket yamado, hindi naman po porket nakasanayan yun na po yung atin pong iboboto. Ang gusto ko lamang pong iparating dito sa atin pong himpilan, maigi, obserbahan, pag-aralan, at tingnan po ninyo ang inyo pong barangay. Kung ang inyo po bang barangay ay maayos, 'di ba? Nakakarating po ba sa inyo ang tamang serbisyo ng gobyerno? At kung ganun po, ay wala na pong dahilan para palitan ang inyo pong mga barangay officials. Pero kung hindi, aba, panahon na. Ngayon pong November, nasa atin po ang sagot kung sino po ang mahahalal dito po sa mga barangay, dito po sa ating lungsod ng Parañaque. Hindi lamang po sa lungsod ng Parañaque, kundi nationwide. Kaya nga po, importante ang barangay at SK elections. So sinasabi ko nga po yan dahil nga ito pong atin pong topic ngayong gabi ay meron pong kinalaman dito po sa ating topic. So gusto ko lamang pong batiin po lahat po ng nasa online world. Maraming salamat po sa inyo pong pakikinig at panonood. So sisimulan na po natin ang atin pong concern o issue o topic po na atin pong pag-uusapan ngayong gabi, 'di ba? So magandang gabi, Parañaque. Ito po ang concern ng bayan. Ang programang nagbibigay boses o hinaing sa mga ordinaryong mamamayan. Ngayong gabi, isa pong usapin ang umugong po matapos umanong may residente na naisamang biktima ng sunog, 'di ba? Kahit ayon sa ilang sumbong o sa ilang concern, hindi naman daw naapektuhan ng apoy ang kanilang bahay. So, iyon po yung pag-uusapan po natin ngayong gabi. So, gusto ko lamang pong sabihin po sa inyo, disclaimer lamang po sa lahat po ng nanonood ngayon po sa programa ng Concern ng Bayan. Ito po ay minensahe po sa amin. Ito po ay nilapit po sa amin upang ipanawagan sa mga kinauukulan. Tama? So, ito pong ating concern na pag-uusapan, ito po ay inilapit sa amin. At kami naman po bilang mga nasa mamamahayag, 'di ba? Kailangan po natin itong pag-usapan upang linawin, 'di ba? At sagutin kung ito po ba ay may katotohanan o hindi. So sinasabi ko nga po, ang atin pong topic ngayon ay inilapit o kinonsern ng mamamayan dito po sa programa ng Concern ng Bayan sa himpilan ng Parañaque Net Radio. Tuloy po tayo. Ayon po sa impormasyon, isang residente o may residente daw po mula sa Target 2 Barangay BF ang na-interview pa umano ng social media team ng Mayor's Office bilang isa sa mga biktima ng sunog. Tama? So yan po yung concern. Ngayong gabi, ito po inilapit po sa amin. At nagpapainit ngayon sa damdamin ng mga residente diyan po sa Target 2. So ibig sabihin, ito po yung talagang mga nasunugan. Okay? Ang tanong po kasi ng bayan o ang tanong po ng nakararami, bakit may mga umanong nakakasama sa listahan ng biktima kahit hindi naman daw totally naapektuhan? Batay po sa concern na inilapit po sa himpilan ng Parañaque Net Radio dito po sa CNB, meron pong tayong informante nagsabi po sa amin na meron daw pong residente na buo naman at maayos pa raw ang bahay, hindi naman daw totally nadamay sa apoy, wala naman daw pong nangyaring damage po sa kanila pong bahay. Okay? So, at wala raw malinaw na pinsala. Dahil dito, marami po ang nagtatanong. Marami ngayon ang nagtatanong. Paano daw po siya o sila na isama sa listahan ng mga biktima o sa madaling sabi ng mga nasunugan? Yan po ang tanong ng nakararami. Okay? May nagsasabi
Okay? May nagsasabi po na kaya raw po ito nakalusot dahil raw po merong koneksyon o merong nasasandalan dyan po sa City Hall. Okay, medyo nakakalungkot isipin, nakakalungkot isipin na sa kabila po ng naranasan po ng atin pong mga kababayan o atin pong mga kalungsod dito po sa Parañaque, ay umiiral pa rin po ang mga tinatawag na padrino system, dito po sa ayuda ng nasunugan. Hindi ko po lubos maisip kung bakit may mga pilit na ginagawa ng paraan na makakuha ng ayuda kahit hindi naman sila eligible. So, ibig sabihin, dapat po ang priority ng ayuda ay yung talagang nasunugan. Yun po ang hinaing po ng atin pong informante dito po sa concern ng bayan. Kasi ang informante po natin o yung nag-concern po sa atin, bilang nasunugan, masakit po isipin na meron pong mga tao, meron pong mga kitang-kita po na hindi nagiging patas ang bigayan ng ayuda or anumang tulong mula sa gobyerno. Sabi po dito, ayon po sa concern na natanggap po ng atin pong himpilan dito po sa Parañaque Net Radio, isang residente umano ang na-feature pa at na-interview pa bilang biktima ng sunog. Pero ayon po sa kanila pong mga kapitbahay, hindi raw po nasunog ang bahay. Buo pa raw po ang istruktura at hindi man lang daw tinamaan ng apoy. Kaya marami ngayon ang nagtatanong, habang meron pong totoong nawalan ng bahay, bakit may mga tila nakikisabay sa ayuda? Okay. Babalikan ko po yung sinabi ko po Babalikan ko po ang sinabi ko. Call out po ito sa lahat po ng mga lingkod bayan natin, especially po sa may mga handles po ng social media natin. Bakit hindi po natin interviewin yung talaga pong, alam nyo na, yung talagang pong natupok ang apoy? Bakit po yung sabihin na lang natin na bakit kailangan pa yung alam naman natin na base po sa mga informante po natin, bakit kailangan yung buo pa ang bahay ang ma-interview natin? Bakit hindi ba natin kayang interviewin yung mga talagang natupukan ng apoy? Yung kanila pong mga bahay. Diba? Yun po yung medyo hindi ko maklaro kung bakit. Bakit natin alam nyo na, bakit po ba natin lalagyan pa ng issue Yun po ang totoo niyan. Okay? So, binabati ko po lahat ng nasa social media ngayon at nakikinig po sa atin, Ito po, sabi ko nga, disclaimer po, sa lahat po ng nanonood po sa atin. Ito po ay isang awareness. At ito po ay isang concern na kung saan kailangan pong pag-usapan. Dahil ito po ay umuugong na po dyan po sa Target 2, dyan po sa Barangay BF, na hindi po natin pwedeng baliwalain. Sa ngayon po, ongoing po ang investigation ng atin pong paraan, ng atin pong himpilan, ito pong PNRW Media. At iuunawain ko po at sasabihin ko po sa inyo, sa lahat po ng nanonood, hindi po kami ang naghahanap ng issue.
Hindi po kami ang naghahanap ng concern. Kami po ay minemensahe. Kami po ay binibigyan ng concern. So ibig sabihin, kung ayaw po ninyo na ma-issue at ma-concern dito po sa lungsod ng Parañaque, aba, iwasan po natin na madamay sa issue. Iwasan po natin na magkaroon o sumiklab ang issue. Dahil hindi naman po yan magko-concern kung wala po silang nakikitang depekto. Yan po ang totoo. Ngayon, sa ngayon, wala pa pong opisyal na pahayag o kumpirmasyon mula sa mga kinauukulan tungkol sa alegasyong ito. At mahalaga po nating tandaan, ang lahat po ng impormasyon ay kailangan pa rin pong ma-validate at maimbestigahan po yan ng maayos. Okay? So, basahin po natin ang mga nasa comment section. Sabi po dito, Juan de la Cruz, mas importante ayusin po ang pagboto at bumoto ng karapat-dapat, hindi kung sino ang sikat, which is true. Okay, dito po sa isa pa pong comment mula po kay Sanya Garcia. Mahalagang paalala at pagpapaliwanag. Yes, meron po tayong paliwanag po dito. Magandang araw po sa lahat. Magandang araw din po sa'yo. Nais po namin ipabatid na isinagawa ang actual validation kaagad pagkatapos ng insidente ng sunog. Kasama namin ang tanggapan ng umado habang isinasagawa ang ating house-to-house assessment sa target range 2. Bilang personal na bumaba at umikot sa lugar, nais kong linawin at ipaliwanag ng tama ang sitwasyon. Maraming salamat sa pagpaliwanag mo ha. Totoo po, may mga bahay na hindi diretsyong natupok o nasunugan. Okay, good. Ngunit, sa ating formal na pagtataya, sila ay kabilang sa tinatawag na collateral damage. So ano daw po ang collateral damage? Ito po ay tumutukoy sa ating mga kabarangay na bagaman hindi sinunog ng apoy, ay napinsalan naman ang kanilang tahanan at tirahan. Okay? Tirahan. Saan po tayo? Napinsalan naman ang kanila bilang epekto ng operasyon ng ating mga bombero. Okay. Kinakailangan po nilang sirain ang ilang bahagi ng istruktura, butasan ng bubong, o sirain ang bakod upang tuluyang mapuksa at mapigilan ang pagkalat ng apoy. Ito po ay kinakailangang hakbang para sa kaligtasan ng lahat. Ang tulong na ibinibigay ay nakabase lamang sa tunay na kalagayan at pangangailangan ng bawat pamilya. Maraming salamat po sa pag-unawa. Ito po ay mula kay Sanya Garcia na sinasabi po niya na siya po ay mismo na bumaba doon po sa mga nasunugan. Okay? Nakakaintindi ka ba dyan? Puro kayo issue. Okay, inuulit ko po, Miss Sanya. Hindi po kami naghahanap ng issue. Kami po ay minemensahe at binibigyan po ng concern. So ngayon, bilang iyong paliwanag, naway ito po sa lahat po ng nanonood at apektado po ng sunog dyan po sa may target Barangay BF na yan, ito po bang paliwanag ni Miss Sanya Garcia ay inyo po bang inaaproba? Yan po ang tanong. So iulitin ko po disclaimer po. Ito pong himpilan ng Parañaque Net Radio Worldwide at Concern ng Bayan ay bukas po sa anumang paliwanag mula po sa kinauukulan. So uulitin po natin. Ito pong concern na ito ay pinag-uusapan hindi lamang po para magkaroon ng issue, upang linawin at magkaroon po ng awareness ang atin pong mga kababayan. Tama po. So sabi po dito, sana po yung sabi po ni Juan de la Cruz, sana po yung nagparatang meron silang ebidensya ibigay sa LGU para maimbestigahan. So nilinawin po natin, ang Parañaque Net Radio Worldwide po ay ongoing po ang atin pong investigation regarding po sa nangyari pong issue na ito. Kaya nga sabi ko po nga po sa inyo, bukas po ang himpilan ng Parañaque Net Radio sa anumang paliwanag mula po sa kinauukulan regarding po sa concern dito po sa mga nasunugan sa Target 2 Barangay BF.
Okay? So tuloy-tuloy po natin ang ang atin pong concern, ha. Kung totoo man ang aligasyon, napakasakit nito para sa mga tunay na nawalan ng bahay at ari-arian. Dahil ang iba, walang matulugan, walang damit, walang makain, o nangangapa sa kanila pong panggastos sa araw-araw. May mga tanong ngayon kung may ilan bang nakakalusot dahil sa koneksyon o sandal mula sa mga kinauukulan. At dahil dito, doon po naghihimutok ang publiko. Dahil sa panahon ng sakuna, hindi dapat padrino system o palakasan ng system ang umiiral. Dapat po ang umiral ay patas na serbisyo. Ngayon, ang concern na po na ito, ang palakasan, padrino system, hindi lamang po ito sa mga nasunugan. Marami pong bagay yan. Alam naman po natin na kapag kaayuda ay talamak po talagang ganyan. Wag na po tayong magbulahan dito. Wag na po tayong maglokohan dito at wag na po tayong mag-anuhan po dito na talaga pong nangyayari ang mga ganyan pong sitwasyon. Ang masakit po kasi rito, ang pinag-uusapan po natin dito ay yung mga nasunugan na kung saan hindi po biro ang kanila pong pinagdaanan. Kaya po, kung titingnan po natin ang sitwasyon, kung iintindihin po natin ang sitwasyon, kung kayo po, kung tayo po ang nasa sapatos o mga nasa tsinelas ng mga yan, ay talaga pong maghihimotok din tayo. Lalong-lalo na kung meron po tayong nakikita na hindi naman apektado, pero nakakatanggap ng para po sa tunay na nasunugan. So yun po ang atin pong pinag-uusapan. Yan po ang concern po ng atin pong mga kababayan. Ngayon, yung atin pong concern, alam nyo po mga kababayan, alam naman na po natin na hindi na po bago ang ganitong mga concern. Ang ganito pong mga issue o concern regarding po sa mga palakasan system, padrino system. Pero masakit pong isipin na pati ba naman po sa sunog, pati ba naman po ayuda na para po talaga sa mga nasunugan, ay gagawan pa po natin ng paraan para po makapanglamang. Ngayon, in behalf ng mga residente na nag-concern po dito po sa himpilan ng Parañaque Net Radio, sana naman po ito po'y imbestigahan ng atin pong mga kinauukulan. Kasi po sa totoo lang, masakit po makita yung mga ganun pong sitwasyon. Ito ang masakit mga kababayan. Habang may mga nakikita tayo ng mga nasunugan, mga bata na sa karton na lang ngayon natutulog. May mga usap-usapan pa na nakakalusot raw sa listahan. Habang merong mga nanay na, alam nyo na, umiinda dahil sa hirap ng kanila pong sitwasyon, dahil walang natirang gamit, may mga tanong pa kung bakit may mga special treatment pa po yung iba. At dito po nasasaktan o naghihinaing ang mga tao. Dahil para sa mga tunay na biktima ng sunog, bawat relief goods, bawat ayuda, bawat pangalan sa master list, buhay na po ngayon yan. Lalong-lalo na po sa mga nasunugan. Hindi po yan simpleng tanong o concern. Buhay po ang nakasalalay dyan.
Yan po ang katotohanan. Yan po ang kanilang mga nararamdaman. Kaya wag po natin silang sisihin kung bakit po nila yan nilapit dito po sa concern ng bayan. Dahil po, yan pong concern na ganyan ay dapat po talagang pag-usapan na kung sakali man po ay wag nang pamarisan. Nililinaw po natin dito po sa himpilan ng Parañaque Net Radio Worldwide. Ito po ay mga alegasyon na kung saan ay dapat pong imbestigahan. At umaasa po tayo na agad po itong iimbestigahan ng mga kinauukulan upang maliwanagan po ang publiko at maiwasan po ang maling akusasyon. Tulad po ni Mas Sanya, napakalaking bagay po nito ng inyo pong comment. Bakit po? Kasi diyan po yung mga nanonood po sa atin o yung atin pong mga kababayan na nanonood dito po sa programa ngayong gabi ay pwede po nilang gawing reference yan para po sa kanilang mga concern. So maraming salamat po sa iyo pong comment dito po sa atin pong programa. Umaasa po tayo na agad po itong imbestigahan. Bakit po? Para po at least mapanatag po ang loob ng ating pong mga kababayan, lalo na po dyan sa Target 2 sa may Barangay BF. Nakakalungkot lang naman pong isipin dahil sunod-sunod po ang nangyari pong sunog dito po sa ating lungsod. At sana naman po wala na pong umusbong na ibang concern po maliban po dito po sa Barangay BF. Dahil ang lingid po sa inyong kaalaman, ang mga nasunugan din po, meron din po dyan sa Barangay San Antonio. Diba? Kaya tayo po'y nagpapasalamat sa patuloy po na pag-aksyon ng atin pong mga lingkod bayan. At tayo rin po ay nagpapasalamat sa lahat po ng mga kumikilos ng mga departamento para po masigurado na maapaabot po ang tulong ng ating pong ng ating pong gobyerno sa ating pong mga kababayan. Ngayon, alam nyo mga kababayan, ito po ay panawagan. Kaya panawagan po ng concern ng bayan. Sa mga kinauukulan, i-review po natin ang validation. I-double check po natin ang master lease. Siguraduhin po nating patas ang distribusyon. Dahil sa panahon ng trahedya, hindi dapat koneksyon ang basihan. Dapat katotohanan. Dapat po yung mga tunay na biktima ang makatanggap ng nararapat na ayuda o tulong mula po sa atin pong gobyerno. Yan po yung atin pong panawagan. Yan po ang atin pong ipinupush palagi. Alam nyo, kung kayo po ay naka-antabay or alam nyo na, kung kayo po ay talagang nanonood po ng concern ng bayan, hindi na po bago itong palakasan system. Hindi po ito ngayon ko lang tinapik dito sa akin pong programa. Ilang beses ko na po na itong natapik. Hindi lamang po sa panahon na to. Kaya hindi po kami, correction po, hindi kami naghahanap ng issue. Kami po ang binabatuhan ng issue. At kung meron po kayong pagkakataon na makita po ang inbox o message box ng amin pong himpilan, sangkaterba po ang concern ng mga Parañaqueño. Ngayon, uulitin ko po, ang panawagan po ng concern ng bayan sa kinauukulan, i-double check po ang master lease, siguraduhin tama ang validation, at tiyaking ang ayuda ay mapupunta sa tunay na nangangailangan. Dahil bawat pangalan sa listahan katumbas ng tulong na dapat para sa mga totoong biktima.
Dahil po sa panahon ng sakuna, hindi po dapat koneksyon ang manaig, kundi katotohanan. Yan po ang panawagan po ng himpilan ng Parañaque Net Radio Worldwide sa pamamagitan po ng concern ng bayan. Kasi kung kayo po ay nakaantabay po dito po sa programa ng CNB, ito pong sistema na to ay matagal na po nating kino-call out. Yung padrino system, yung palakasan system, nagsisimula pa lamang po ang CNB o ang concern ng bayan. Yan na po ay isa na po yan sa ipinananawagan po natin. Bakit po? Kasi nga po ikinonsern po sa atin. Meron pong naghihimutok, meron pong nagrereklamo, meron pong gustong maliwanagan. Yan po ang totoo. Ngayon, sabi ko nga, kung ayaw natin na magkaroon ng apoy, wag nating bigyan ng dahilan para sindihan. Alam niyo po yung sinasabi ko? Kung ayaw po natin na magkaroon ng concern o issue o topic o reklamo, alam niyo na ang dapat gawin. Ano? Gawin po natin ng patas, tapat, maayos po ang atin pong mga trabaho. Especially po yung mga nasa lingkod bayan. For example, meron pong mga departamento na maayos po ang kanila pong trabaho. Never po namin kinall out. Never po namin binigyan ng mungkahi o concern. Bakit po? Wala pong nagko-concern eh. Wala pong nagko-call out. Simple lamang po ang salita dyan. Dahil po maayos ang kanilang trabaho. Tama po ba ako? Pero kung paulit-ulit po nako-call out ang inyo pong departamento, hindi na po yan tsamba. Hindi po tsamba yan. Meron po dapat ayusin. At bilang Pilipino, bilang Parañaqueño, kami po ay humihingi ng serbisyo. Kami po ay humihingi ng accountability, responsibility sa bawat pong lingkod bayan. Hindi nyo po pwedeng sabihin na pera po yan ng gobyerno. Hindi po magkakaroon ng pera ang gobyerno kung hindi po dahil sa buwis ng taong bayan na kung saan ay pinapasahod, pinapasweldo sa bawat nagtatrabaho sa gobyerno. Hindi po rason na pera yan ng gobyerno, wag nating pakialaman. Hindi po ganun ang usapin. Hindi po ganun ang usapin. Ang usapin po dito ay accountability. We are seeking transparency. We are seeking responsibility. Why? Because the government must have a caring responsibility to their constituents. Huwag po tayong magagalit kapag meron pong nagko-call out sa atin. Think of this. Lahat po ng mga nagsasabi sa akin o nanonood sa akin na wag natin gawan ng concern o issue ang mga nangyayaring sakuna. Try to think of this. Hindi naman po sila magko-concern kung hindi po sila nasunugan. Tama, mali? Kaya hindi po nila kasalanan ang kanila pong nararamdaman. Hindi po nila kasalanan kung bakit po sila nagngangat-ngak, kung bakit po sila nagko-concern, bakit nasunugan po sila eh. In the first place. Tama po ba ako? Correct me if I'm wrong. Sabihin mo dyan sa comment section. Correct me if I'm wrong.
I'm challenging everyone on the social media, nanonood po sa akin. Correct me if I'm wrong. Na kung hindi sila nasunugan, hindi naman sila magko-concern eh. Tingin nyo may pag-uusapan tayo dito ngayon kung wala pong nagko-concern? Kung wala pong nasunugan? Sipin nyo po. Wala po tayong pag-uusapan dito kung wala pong nangyaring sunog. Tama, mali? At wala rin po tayong pag-uusapan dito kung wala po nagbungkahi sa amin. Wala po nag-message po sa amin dito na gustong malinawan. Uulitin ko. Dito po sa mga nanonood, hindi po kami ang naghahanap ng concern. Hindi po kami ang naghahanap ng issue. Kami po ang binabatuhan na kahit papano ay marinig ang kanila pong mga sentimiento upang maiparating po sa mga lingkod bayan. At sa tingin ko naman po, hindi naman po masama yun. Bakit? Kasi po, kailangan po marinig ang bawat ordinaryong tao. Especially po, mga nabiktima po ng sunog yan eh. Na dapat po, yung kanila pong mga hinanaing, kahit papano maiparating po natin sa kinaukulan, lalo na po kapag mayroong mga gantong kaso o issue. Dahil po napakasakit po masunugan. At sa parte po nila, bilang nag-concern na base po sa kanila pong mga impormasyon, ay nakakakita po sila ng mga hindi tamang practice o mga hindi tamang nangyayari. Subukan nyo po na sumuot sa kanilang mga sapatos, sa kanilang pong mga tsinelas, ano pong mararamdaman ninyo kapag mayroong kayong nakita na unfair practice. Di ba po masakit? Kaya po dito po sa himpilan ng Parañaque Net Radio Worldwide at CMB, lilinawin ko po sa inyo, tayo po ay pare-parehas po na ordinaryong mamamayang Pilipino na gusto pong magkaroon ng tamang serbisyo, ng tapat na serbisyo at pantay na pagtrato. Kaya maraming salamat po sa lahat po ng mga nagko-concern at nagme-message po dito po sa himpilan ng Parañaque Net Radio Worldwide. Gusto ko lamang pong sabihin sa inyo na lahat po yan ay binabasa po namin. Lahat po yan lahat po yan binabasa po namin. Lahat po yan ay amin pong tinitingnan. Napakarami pong nagbimensahe po sa amin dito. Sabi po ni Juan de la Cruz, kalma lang Kois. Kalma lang po tayo dito Kois. Mas maigi na lumabas ang mga issue kung meron na totoo. Dahil tayo ay botante, dahil tayo ay taxpayers, wag bare minimum. Yan ang sinasabi ko. Yan ang sinasabi ko guys. Diba? Kalma lang po tayo dito. Ang amin po sa himpilan dito po sa PNRW Media, Parañaque Net Radio Worldwide, sa programa po ng CNB, ang gusto lamang po namin dito, pare-parehas po tayong malinawan. Wala po tayong sinisisi sa nangyari. Wala po tayong sinasabi kung sino po ang direktang nagkamali. Dahil lahat po tayo dito ay nagkakamali. Pero, inuulit ko, kailangan po natin ng accountability, responsibility. Especially, tayo po ay nasa public service. At bilang sa mga nasunugan, meron po silang sentimiento. At bilang lingkod bayan, ano po ba dapat ang response? Kayo po ang nakakasagot niyan dahil kayo po ang lingkod bayan. 'Di ba? Kami po ay naging tulay lamang upang marinig po sila. Si Quiz Gerald po at ang CNB, ang Parañaque Net Radio, ay nandito lamang po upang maging tulay at marinig po ang bawat boses o bawat concern po ng Parañaqueño. Kung paano po tutugunan ang problema, kayo po ang mas nakakaalam niyan dahil kayo po ang lingkod bayan. Dahil kayo po ang nasa posisyon para aksyonan ang bawat concern ng atin pong mga kababayan. Iba't iba po kasi ang issue. Iba't iba po kasi ang concern po sa amin. Pero iisa lamang po ang gusto po nilang iparating.
meron po silang nakita na hindi patas. Meron po silang nakitang unfair practice na kung saan dapat po talagang maliwanagan sila. Ngayon, inuulit ko sa programa po ng Concern ng Bayan, sa himpilan ng Parañaque Net Radio Worldwide, bukas po ang amin pong himpilan, bukas po ang CNB, bukas po ang message box ng amin pong himpilan, nang sa lahat po ng inyo pong gustong iparating, especially sa mga lingkod bayan natin. Bukas po ang comment section, mangyari lamang po na iparating po ninyo ang inyo pong explanation upang sa gayon ay pare-parehas po tayo ditong maliwanagan. Sa tulad po ng ginawa ni Miss Sanya, nasabi niya siya po ay mismong nandoon at kanya po ay binalidate. O ngayon, doon naman po sa mga residente, tinatanggap nyo po ba yung kanya pong explanation, 'di ba? Yun po yung gusto naming sabihin po sa inyo, 'di ba? Na kami po dito sa himpilan ng Parañaque Net Radio, kami po ay naging tulay lamang upang marinig po ang bawat concern. Ngayon, gusto ko lamang pong sabihin sa inyo, bago po tayo magtapos, ang ayuda, okay? Ang ayuda ay para po yan sa nangangailangan, hindi para sa malakas ang kapit. Sa sakuna, ang malasakit o ang serbisyo dapat pantay-pantay at hindi palakasan. Yan po ang panawagan ng concern ng bayan. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat po ng nakinig, nanood ngayong gabi, maraming salamat po sa inyo. At gusto ko rin pong i-shout out lahat po ng mga nagbe-message po sa amin dito po sa himpilan ng Parañaque Net Radio Worldwide na pinaparating po nila ang kanila pong mga concern. Maraming salamat po sa tiwala, sa suporta na ibibigay nyo po sa programa ng CNB at sa himpilan ng Parañaque Net Radio Worldwide. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga lingkod bayan po natin na patuloy na nagsusumikap at inaayos ang sistema, sa patuloy po na nagtatrabaho ng tama, maraming salamat po sa inyo. Alam po natin yan na wala pong ibang hinangad ang atin pong gobyerno o ang atin pong pamahalaan kundi bumuti po ang kalagayan ng bawat isa. Mayaman o mahirap ay dapat lamang na magkaroon ng pantay na serbisyo. Dapat lamang po na magkaroon ng maayos na pakikitungo dahil alam po natin na kapag ang lingkod bayan natin na may puso at paninindigan at talagang merong accountability, responsibility, dyan po magkakaroon ng maayos na komunidad. At tayo naman pong mga nasa lingkod bayan, at tayo naman po pala na nasa mamamayan, sa katulad ko po na ordinaryong mamamayan, huwag po nating tingnan kung ano po yung kamalian. Huwag naman po laging tumingin sa pagkakamali. Tayo rin po ay tumingin doon po sa brighter side. Tingnan po nating maigi. Suportahan po natin ang mga programa at huwag pong batikusin. Bagkus, tingnan po natin kung ano pong may tutulong po natin upang mas lumawig pa o mas umayos pa ang atin pong komunidad. Sinasabi ko po dito, wala pong masamang mag-call out. Pero dapat po tunay. Dapat po maayos ang pag-call out. Yun po ang gusto ko pong iparating po sa inyo. Dahil po walang perpektong paglilingkod. Wala pong perpektong paglilingkod. Lahat po tayo may lapses. Lahat po tayo may mga pagkakamali dahil tao lamang po tayo nagkakamali. Pero ang importante, as a public servant, ginagawa po natin kung ano ang tama at kung ano ang nararapat para sa mamamayan. Sabi po dito, it takes two to tango. Madami talaga mapagsamantalang tao. More power quiz. So maraming salamat po sa inyo at wag po kayong mag-alala.
dito po sa CNB at sa Paranaque Net Radio Worldwide. Sisikapin po natin na kahit papano mas gumanda po ang programa ng PNRW Media. Alam naman natin na sa ganito pong klase o sa ganitong klaseng sitwasyon po ng pamamahayag as an independent na pamamahayag ay talaga pong medyo challenging po na magpatuloy. Why? Kasi po marami po tayong kailangang ayusin. Kaya nga nagpapasalamat ako dahil po sa inyo pong suporta. Nakarating na po tayo ng 47,000 followers. At for me, hindi po biro ang magkaroon ng ganyan pong followers. Wala po tayong boosting, wala po tayong, alam nyo na, hindi po tayo bumili ng page. At sa lahat po ng mga nakasuporta sa amin, way back 7 years ago, kung saan po kami nagsimula, makakaasa po kayo hanggang dun, ganun kami hanggang dulo. So maraming salamat po at gusto ko lamang din pong sabihin sa inyo na wag lamang po CNB ang suportahan po natin dito po sa Paranaque Net Radio Worldwide. Suportahan din po natin ang iba't ibang programa po nito. Nandyan po ang Media Patrol ng ating pong Chairman Gaspar Latam. Nandyan din po ang Kontrapunto ni Kuya Jun Palaco. Nandyan po ang Teleradio Diario ni Kuya Reden Oro. Nandyan po ang Usapang Kalye ni Kuya Jojo Santeco. Nandyan din po ang bago lamang na programa ng Kasangga ng Kamanggagawa ni Kuya Regino Kapua. So sabi ko nga, suportahan din po natin ang kanila pong programa dahil marami din po tayong makukuha at marami din po tayong matututunan o sabihin na lang natin na maganda po ang kanila pong mga programa. So maraming salamat po sa inyo. Muli, bukas po ang himpilan ng Paranaque Net Radio Worldwide at ng CNB sa anumang paliwanag, sa anumang paglilinaw, 'di ba? Kaya bukas po ang himpilan po namin para po sa ating mga lingkod bayan regarding po sa concern na ito at para naman po doon sa mga residente na kung saan nag-concern po sa amin. Meron pong paliwanag po dito at sisikapin din po namin ng amin pong himpilan na kahit papano tingnan, obserbahan o imbestigahan ang bawat pong concern na inilalapit nyo po sa amin. Sabi ko nga, hindi po madali, pero sa tulong po ng Diyos at ang atin pong Panginoon, all things are possible. So maraming salamat po sa inyong lahat. Gusto ko lamang pong sabihin sa inyo na suportahan po natin ang programang Concern ng Bayan. Every Monday po yan ng 8 p.m. At wag po kayong manawa, wag po kayong magsawa na manood. Message nyo lang po sa amin ang bawat concern. Dahil nga, sinasabi ko po, sa bawat concern, kapag ka merong ipinarinig, meron pong makikinig. At kapag ka merong nakinig, meron po yang kaakibat na aksyon. Muli, ito po ang Concern ng Bayan, hosted by yours truly, Kuis Gerald. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na Lunes, dito po sa himpilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Magkita-kita po ulit tayo at God bless everybody. Maraming salamat po sa tiwala at suporta. Magkita-kita po ulit tayo sa Lunes. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nakikilala.